Hi everyone, good morning. So, yung devotion natin for today is patungkol sa Old Testament theology. Ito yung ang original plan ng Diyos sa buhay natin. So dito, malalim siya na edition, na topic. Pero, magandang malaman natin to, matutunan natin to para magkaroon tayo ng idea kung ano ang nangyayari sa seminary. So, Old Testament theology is a study of the teachings found in the individual books of the authors of the Old Testament. It is explore how each message fits into God's unfolding plan according to His history. Far from being outdated, the Old Testament provides the foundations of God's redemptive world, leading the way to Jesus Christ. Yung buong Old Testament, ito ay preparation para sa pagdating ng Messiah. Yung mga individual books ng Old Testament ay tinuturo about kay Jesus. Piniprepare yung mga bumabasa para pagdating ng Messiah from Genesis to Malachi. That's why sabi ng ating Panginoon sa Kristo na namatay at muli nabuhay, and kinausap niya, sinabi niya dito na sa mga disciple niya, sa dalawang disciple niya na sinabi niya dito sa disciple na akala kasi nila patay na dito si Jesus, pero hindi nila alam kasama pa that time. And discuss ni Jesus yung buong Bible na available sa kanila during the time, and that is the Old Testament. Luke chapter 4 verse 27, and beginning with Moses. So from Genesis, si Moses yung nagsulat ng na nagsulat ng first 5 books of the Bible. And si Moses nagsulat ng beginning with Moses and all prophets, in Zechariah, Zephaniah, Haggai, hanggang Malachi. Lahat ng yon, yung buong Bible na meron tayo, he explained to them that the scriptures sa lahat ng kasulatan concerning himself. And yung Old Testament, it's all about him. At magmula kay Moses hanggang sa mga propeta, pinaliwanag niya na yung mga bagay-bagay na tungkol sa kanya is about sa kasulatan. Sabi nito sa Luke 24:4-4, and he said to them, this is what I told you while I was still with you, everything must be fulfilled. So, si Jesus Christ nag-interpret ng Old Testament Christo-centrically, yung interpretation ni Jesus. The Old Testament is all about Him, and that is basically Jesus was saying. Lahat ng bagay na nakasulat sa kanya tungkol kay Moses, so 150 chapters yun na patungkol sa kanya, and it's all about Jesus Christ, preparations from the coming of Jesus Christ. Ano yung matututunan natin sa Old Testament pag binasa natin? Yung iba kasi New Testament lang binabasa. So, 3 bagay matutunan natin. Number 1, the Old Testament tells us the original plan. May Old Testament kasi makikita may original plan ng Diyos. Sa mundo natin maraming sufferings, maraming problema, maraming kinakasandakan, mamatayan, manahiwalay, name it, diba? But we have all different problems. At nakikita natin yung problema ng mundo, yung corruption ng mundo, yung pag-aaway-away ng bansa. Makikita natin yung mga pulubisitaan, yung gutom, ang daming mga sakit. So, it's not part of the original plan ng Diyos. The original plan ng Diyos makikita sa Genesis chapter 1 verse 26 and 28.
Ito yung jump pack ng katotohanan na based sa original plan ng Diyos. Sabi sa Genesis 1:16, and let us make mankind in our own image and our own likeness. The original plan ng Diyos is yung mga taong hindi mag-aaway-away, because we are created the image of God. Walang hiwalayan, walang hiwaan, walang samaan ng loob, walang patayan, walang inggitan, walang pag-aaway-away ng mga bansa. Because we are created in the image of God. At yung katauhan ng Diyos, yung Holy Spirit, merong unity, merong harmony. Kaya yung tao sa katauhan, merong harmony. So, sabi dito, God created mankind in His own image, in the image of God, and created them, male and female, and created them. So, sabi ng Diyos sa dalawang tao, be fruitful and increase in the number of field and subdue it. So, puno ng mundo, created in the image of God. So, lahat ng kasamaan sa mundo, lahat ng suffering sa part of original plan, napakaganda ng plan ng Diyos. So, number 2, the Old Testament tells us the original plan of God. Kaya so, ang nangyari, the Old Testament explains to us the problem. Pinapaliwanag sa atin na yung Old Testament may problema. And dito sa Genesis chapter 3, makikita natin yung problem. Yung problem is yung serpent, si Satan, tinikso sa Eva at Iban. And God really must say na tuloy-tuloy na yung tukso hanggang nahulog na sa pagkakasala. At yan na pumasok yung problema. Yung nangyari dito sa Eva at Adan, nagsisihan, imbis na may harmony, imbis na kung masusunod yung original plan ng Diyos, yung mag-asawa, sana yung mag-asawa ngayon hindi nag-aaway, merong harmony. Kaya pag merong hiluan, lalo na sa mag-asawa, nagmumurahan, and may mag-away, to the point na yung iba, sinasabi mamatay ka na, or iba, demonyo ka, or nagmumura na, it's part of satanic plan. Hindi yun yung original plan ng Diyos sa mag-asawa. At yung mga pangat nangyayari sa mundo is not part of the original plan of God. And the Old Testament explains us the problem. So, pag binasa mo hanggang Malakay, makikita mo na yung pangit na nangyayari sa katauhan. Lalo na sa time ni Moses and ni Noah, na talagang sinuyod ng Diyos yung isang katauhan at wala siyang nakitang mabuti, si Noah lang. And that, because of that, si Noah lang ang kanyang naligtas. The Old Testament promised us the solution. The Old Testament, pinapangako nito sa atin yung solution. At tandaan po natin sa salitang promise, because yung Old Testament is puno ng pangako na darating ang Messiah, and that is Jesus Christ, siya yung solution. And it's all about Jesus Christ. It's all about the coming of Jesus Christ. Siya yung solusyon sa problema ng sangkatauhan. He is the solution of the greatest problem of the humanity, which is the sin. Si Jesus Christ ang makakasolve nun. That's why sa Genesis chapter 3 verse 15, nandito yung pangako ng Diyos sa atin. And sinabi dito, maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagpupuot sa isa't isa at sa iyong binhi. At saka, ito yung dudurog ng uro at ikaw yung dudurog ng sako. So, kinausap dito ni Santo na si Jesus Christ na darating ng Messiah, yung binhi ni Eva, ipapanganak. Siya yung Messiah, yung dudurog sa ulo mo. Basically, the Old Testament is a promise that the Messiah will come and He will crush Satan and He will forgive sins. And the people will be forgiven at magkakaroon ulit ng sangkaayusan. At manunumbalik sa ating Panginoong Jesucristo, kaayusan sa buong mundo. So, the Old Testament promised us the solution. That's why yung buong Bible, si Jesus Christ, the thief comes to steal and destroy. And Jesus came to para magkaroon tayo ng buhay at kasaganaan. So, hope we learn something about the Old Testament. Let's go back
to the original plan of God. Ang original plan ng Diyos, walang